Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. And it's 8:04 in the morning here in the Philippines. At hindi po tayo live, no? Kasi ang dahilan na hindi po tayo live kasi may problema sa aking internet connection. Okay? Nasira yung router. Tinawagan namin yung PLDT at yun ang dahilan, no? Sira yung router natin. So, papalitan pa nila. Kasi kung magla-live ako, mapuputol rin, di ba? Oh, so, ito ay recorded. So, ito yung pag-uusapan natin, no? May nangyari kasi kahapon. Ang nangyari kahapon is ang nandito sa balita, itong Pangil Bay Bridge project pinasinayaan ni PBBM. Pag-unlad ng regional economy inaasahan, 'di ba? Nangyari ito sa Mindanao. Itong Pangil Bay Bridge ipinagmayabang po ni Presidente Bongbong Marcos. Ipinagmayabang niya kasi natapos na. Okay? Natapos na. So, nagmayabang siya kasi syempre, sa kanyang administrasyon, may nakikitang bridge. Maganda yung pagkagagawa. Oh. Syempre, magmamayabang ka. So ako naman, nung nakita ko yung balita, sabi ko sa sarili ko, this is the first time na, I don't know if this is the first time, pero as far as I can remember, ito yung unang pagkakataon na nakita ko talaga na, oy, mabuti. Nag-inaugurate na itong si Presidente Bongbong Marcos nitong Pangil Bay Bridge at pinapakita pa doon. Mamaya ipapakita ko yung video na yan. Itong Pangil Bay Bridge na maganda ang pagkagagawa. Di syempre natutuwa tayo kasi si Presidente Bongbong Marcos lagi nating binabatikos dahil walang mga nakikitang mga mega structures, walang mga nakikitang infrastructures sa kanyang build better more, di ba? Yun naman natin ang laging binabantayan. Okay? So, yun ang pag-uusapan natin kasi buong akala ko, lahat itong plano na ito, lahat itong pinagagawa na ito ay sa Administrasyong Marcos. Nung ni-research ko sa Google, hindi pala. Kay Pangulong Duterte pala itong Pangil Bay Bridge sinimulan. Okay? Sinimulan ito ni Duterte, natapos lang ngayon because of the pandemic. Mamaya kasi mahirap nagmamayabang siya. Pero if you will go deeper sa kung i-research mo, sinimulan ito sa Duterte administration. So yan ang mga pag-uusapan natin ngayon pero bago ang lahat, mag-like and share muna guys. Importante na mag-like and share para kakalat ito sa taong bayan. Alam ng taong bayan ang katotohanan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share. Like and share, Donmar TV, 1, 2, 3, go! Ayan, and also guys, paki-subscribe na rin at paki-follow sa Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify kayo, no, kung sa inyong cellphone, ma-notify kayo kung meron tayong breaking news. Sabay muna tayong mag-follow at subscribe. Sa mga hindi pa naka-follow at subscribe, 1, 2, 3, Donmar TV, 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow, subscribe na ba? So, ito yung pinag-uusapan ko, ipapakita ko sa inyo Pangil Bay Bridge Project. Ipinagmayabang po ng Presidente Bongbong Marcos. Pag-unlad ng regional economy, inaasahan. Syempre, uunlad. Because of these bridges, ito yung isa sa bagay na mapabilis po ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero, Mr. President Bongbong Marcos, kahit man lang nagpapasalamat ka kay former President Duterte, hindi mo ginawa. Siya ang nagsimula dito. Heto yung balita baka akala nyo fake news. Pasok! The bridge connects two provinces. More importantly, we all know that the increased economic activity is going to be a very So nagsasalita po siya dito, no, kung ano ang magiging epekto sa pag-open ng Pangil Bridge, okay? important development building block
for both the provinces and for the entire island of Kasi kinokonek raw, sabi ni PBBM, kinokonek raw ang dalawang probinsya nito. Okay? So, Mr. President, ano ito eh? Kay Duterte ito. Mamaya i-explain ko sa inyo ha. Kasi ganito, i-explain ko. Marami kasing mga proyekto ang mga nagdaang administrasyon na hindi natuloy. Aaminin natin 'yan. Hindi administrasyon ni Duterte. Nung panahon ni Pinoy, Gloria Macapagal Arroyo at marami pang mga presidenteng nagdaan. Maraming mga proyekto na pinaplano pero hanggang plano lang. Okay? Pero natapos at sinimulan sa administrasyong Duterte. Okay? Kagaya nito. Okay? Sinimulan ito, ipapakita ko sa inyo, may pruweba ako. 2020 ito sinimulan. February 2020. Okay? Pero, medyo yung pandemic, hindi makalabas, naging stricto po. So, I think napabagal po ang paggawa nitong Pangil Bay Bridge. Pero ngayon, natapos na. Okay? Pero, let's say magpapasalamat tayo kay Bongbong Marcos dahil tinapos niya. Pero ang big factor nito, si Duterte. Kasi, ito eh? Almost done na ito kay Duterte. Tinapos lang niya. Pero bakit sa mga speech mo, hindi mo man lang pinasalamatan si Duterte? Grabe ang insecure mo, sir. Mindanao. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang maitutulong ng 7.8 billion peso Ayan ang ganda ng Pangil Bay Bridge. Pangil Bay Bridge, hindi lamang sa mga kalapit probinsya. I don't think so kung Pangil ba o Panggil ang pang-pronounce ha. Correct me if I'm wrong lang. O kundi sa buong Mindanao. Itinuturing ito na longest sea crossing bridge sa Mindanao at dahil sa proyekto, mas mapabibilis ang biyahe mula sa Osamis o Tangub, Misamis Occidental papuntang Tubod, Lanao del Norte. Ang galing mo, President Duterte, ang galing mo. Ibang administrasyon ang nag-inaugurate, no? Credit grab ka, Mr. President. Para sa akin opinion ko 'yan. Kasi sinimulan ito kay Duterte. Hindi ito matatapos kung hindi ito sinimulan ni Duterte. Mula sa mahigit 2 oras ay 7 minuto na lamang ang ito yung totoo. Thank you very much, President Duterte. Bongbong Marcos, okay rin. Okay yung ginawa mo na tinapos mo. Pero sana naman, pinasilamatan mo lang si Duterte. ng transportasyon. Inaasahan na dahil sa Pangil Bridge, mas magiging maayos ang transport system na nagdudugtong sa mga coastal areas ng rehiyon at magdudulot ng 24/7 na mobility sa tao, produkto at serbisyo. Dahil dito, ayon kay Pangulong Marcos, mas tataas ang economic activity sa rehiyon. Yung mga saging hindi na magiging ketchup. The bridge is a gateway to a world Ang kurne ng joke. where distance no longer limits our dreams, where aspirations can take flight, and where the ambitions of entrepreneurs fuel growth. Tama yung mga sinasabi mo. Tama yan, Mr. President. Naging tama yung mga sinabi mo dahil kay former President Duterte. And prosperity. Matapos dito, pinangunahan ni PBBM ang selebrasyon para sa pagdedeklarang insurgency-free ang Misamis Occidental. Tinanggap ng So, yun ha. Yun lang ang ipapakita ko, yung bridge na yan. Pero heto, sinearch ko sa Google, ito yung lumabas. When did Pangil Bay Bridge start? Sa Tagalog pa, kailan ito sinimulan itong Pangil Bay Bridge? Ito ginugol ko talaga. Ito, mga bangag vloggers at mga tambaluslos vloggers, ganito kayo, mag-research kayo sa Google para hindi kayo ibabash at magkabali kayo. Kayong mga trolls at mga mga bashers dyan, ito ang Donmar TV po nagre-research. Ito, when did Pangil Bay Bridge start? Actual work on design. Pakinggi. Actual work. Meaning, actual.
pagmamaneho ng bridge, actual work on the design and build of Pangil Bay Bridge, yung pagtayo ng Pangil Bay Bridge, started on February 28, 2020. Ang tanong, sino ang presidente at this time? Former President Duterte. But soon faced delays. Medyo naging mabagal from the pandemic and budget constraints. Why? Because of the pandemic. Kasi may inuuna po ang administrasyong Duterte at that time. Kailangan talagang i-survive yung tao kasi importante yung buhay. No? Kaya hindi ito in-stop ha. Remember, hindi ito tinigil itong pagtayo ng Pangil Bay Bridge kasi ang taas. Hindi ito in-stop. Ito po ay mabagal lamang. Continuous ang pagtatrabaho pero naging mabagal konti. Kasi si Duterte po ayaw niyang ma-stop yung mga proyekto. Yan ang sabi niya as far as I can remember sa kanyang mga speeches, yung midnight speeches niya sa Malacanang. Sabi niya, ang pandemic po, no, ay it will not, kahit may pandemya, hindi po reason para i-stop natin ang anong tawag dito, ang pagtatayo ng mga infrastructures and bridges. Yan ang sabi ni Duterte. Patuloy. 'Di ba? Ngayon, sino ang nag-credit? Nag-credit ang administrasyong Marcos. Nag-credit ang administrasyong Marcos. Kaya nga, sabi ko sa sarili ko sa totoo lang, naaawa ako kay former President Duterte. Kaya nga, ito lang yung reason sa Donmar TV, ito yung reason na bakit natin ito ibabalita. Kasi po, kailangan po nating i-remind ang taong bayan na itong Pangil Bay Bridge na ito, hindi ito magagawa kung kung hindi po naging presidente si former President Duterte. Ang nakakasakit doon sa speech ni Bongbong Marcos dito sa Pangil Bay Bridge ay hindi man lang binanggit o pinasalamatan ang administrasyon ni Duterte o mismo si former President Duterte. Sorry pero wala akong narinig. Kung meron mang sinabi si PBBM, let me know. Pero ako, nung pinakinggan ko, walang statement na nagpapasalamat siya kay Duterte. So dito na lang, ako na lang mismo pero kung meron man, hindi ko lang alam kung nagpapasalamat na ba siya, si Bongbong Marcos. Pero I think hindi siya magpapasalamat kasi sila ngayon not in good terms sila ngayon, di ba? Si Duterte at si BBM. So ako, dito sa channel ko, sa Donmar TV, ito lang yung tanging paraan para ipagkalat ko sa taong bayan na let us also remember and pay tribute kay former President Duterte dito sa mga bagay na ito, itong Pangil Bay Bridge, at marami pa itong iba. Buong akala ko na magti 3 years na si Bongbong Marcos, at least meron ng proyekto na mga nakitang mga infrastructures o mga bridges. Tuwang-tuwa ako, at least si Marcos nagtatrabaho. Yun pala ay kay Duterte pala itong Pangil Bay Bridge. When nag-research ako, so sabi ko, Mr. President Bongbong Marcos, yung build better more mo na ipinagmayabang mo, nasaan na yun? Tinatanong po ng taong bayan, sinisingil namin, ano ba ang nagawa mo na? Kasi kung puro lang tayo mayabang, puro lang tayo paporma sa kamera, paano tayo uunlad nito, Mr. President? Si Pangulong Duterte po, wala siyang mga ganun dati. Siya po ay nagtatrabaho ng matino, hindi po siya nag-concert. You find ways, Mr. President, na yung mga proyekto, mga infrastructures, di ko nga maintindihan ang karisma ni Duterte. Bakit, sa totoo lang ang karisma talaga ni Duterte, bakit yung mga
what do you call this one? Yung mga projects na mga kagaya nito, bakit natatapos ni Duterte? Pero sa ibang mga presidente, ang hirap-hirap nilang makatapos. Look at what happened to Pinoy. 'Di ba? Ang daming mga proyekto ni Pinoy na hanggang ano lamang, anong tawag doon? Yung panimula lamang, plano lang. Oh, lahat anong tawag doon? Yun bang nakalimutan ko yung term. Basta yung pagsimula ba ng proyekto ba, pero hindi natapos. Oh, maraming aaminin natin ha dito sa Donmar TV na maraming mga planong proyekto si Pinoy na tinapos ni Duterte. Ha? Na buong akala natin na hindi na ito matatapos kasi wala na talaga. Bagsak talaga yung pasaway talaga yung administrasyon ng nakaraan ni Pinoy. Pero tinapos po ni former President Duterte. So good job Mr. President. Nagpapasalamat kami. Okay? So ang taong bayan po naghihintay, Mr. President Bongbong Marcos. Naghihintay kami. Kailan ba kayo gagawa ng mga solusyon para sa problema ng Pilipinas? Kung matatandaan natin, sabi pa nga ni VP Sara na may kasunduan sila ni PBBM. Tumakbo siyang vice presidente kay Marcos dahil may kasunduan silang kung mananalo tayong dalawa, ipagpatuloy ni Bongbong Marcos ang mga big ticket projects sa Mindanao at Visayas. Yan ang sabi ni VP Sara. Pero hindi po natuloy yung promise ni PBBM. 'Di ba? May kasunduan sila dalawa. Hindi natupad yung kasunduan nila. Kaya tumiwalag si VP Sara. Yun ang katotohanan. Kasi si VP Sara sinuyo ito eh. Pumunta itong si Amy Marcos at si Bongbong Marcos doon sa Mindanao para lang makipagkaalyado nitong si VP Sara. Pero what happened ngayon? 'Di ba? Hindi man lang nila tinulungan na ginipit itong si VP Sara, itong si Martin Romualdez doon sa Kongreso. 'Di ba? So, gano'n na ba talaga kayo, Mr. President, ang pamilya ninyo? Tinulungan kayo ng SMNI. Na manalo kayo. Look at what you did to SMNI, to Kibuloy. Malaking factor na nanalo ka kay Kibuloy. Pero what you did to Kibuloy is hindi mo man lang tinulungan si Kibuloy dyan sa issue na ibinabato po patungkol dyan kay Hontiveros sa mga witnesses, sa mga biktima na ito. So, walang utang na loob. Yan ang pananaw po ng taong bayan. Okay? So, ako, dito, bilang isang vlogger sabi pa nga nila, bayad raw ako sa mga DDS. Paano? Wala nang pera si Tatay Digong. Hihingi pa ako ng sweldo para mag-vlog. Hindi. Itong pagpa-vlog ko dito ngayon sa Donmar TV, ipinaglaban ko ang mga politicians like mga Duterte dahil sila po ang merong malasakit sa taong bayan. Kami, nag-earn kami ng pera sa YouTube. Yun ang aming pinagkakitaan. Hindi yung ibang vlogger dyan, meron na nga kayong sweldo sa YouTube, humihingi pa kayo ng marami dyan eh. Maraming vlogger dyan na bayad. Ngayon, ito lang po ang tanging paraan itong Donmar TV channel na ito. Kahit nagurgur yung ating internet connection, ayan, recorded ito, pero still patuloy pa rin tayo na spread natin ang katotohanan na itong Pangil Bay Bridge na ito, hindi ito mangyayari o matapos itong proyekto na ito kung hindi po dahil sa mga Duterte.
ang kanilang political will. Okay? So Mr. President Duterte, maraming salamat po sa inyong malasakit sa taong bayan at masasabi namin you are very brilliant. Okay? Talagang totoo pong nagtatrabaho ka. Nagawa po itong mga bridge na ito dahil hindi po kayo takot dito sa mga oligarchs. Sinisingil mo talaga ang mga malalaking taxes. Ayan. Mr. President Duterte, maraming salamat po. Okay? So guys, paki-like and share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Mag-subscribe na po sa Donmar TV sa YouTube natin ha, para lagi kayong updated at the same time ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, ayan, abangan nyo yung second topic natin on the next video. Okay? Hindi pa muna ako maka-live kasi nasira pa po yung modem ko. Okay? So guys, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day, have a great night, and God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.